Okay. Hello everyone! Welcome to the Manalos in Dubai, Episode 2. So if you missed our last episode, go ahead and check it out. Wherein nag-usap tayo tungkol sa paano tayo nakakuha ng work. Yeah, we have 3 points for today. Is number 1, we're going to talk about yung first work namin dito when we arrived in Dubai. Dubai ka ba? Yes. Dubai ako. Sa Sharjah ako nakatira, pero yung trabaho ko is Dubai. Oh, layo. Yes, may transpo naman. Hindi siya ganun kalayo na Dubai. Doon lang sa may bandang Sharjah ng konti. Yun. So, talagang ako din, I landed my first job here in Dubai. So, ano nga ba yung first job mo? Hostess. Yan. Pero hindi hostess ha, yung mga sayong-sayong ganun. Hindi po. Yung hostess po dito is mga receptionist. So basically, F&B receptionist po tayo. Ako yung nagbibigay ng mga menus, ako yung nag-greet ng mga guests, yung first contact ng guests. Like, how about you, ate? Ano ba yung first job mo? Pagdating mo dito sa Dubai? Oo, nag-apply ako sa Indeed.com, mga Bait.com, di ba? Pero, ang pinaka-effective is yung Indeed at saka yung LinkedIn. Nalala ko din na nagpasa-pasa tayo noon. Oo, yung nag-walk-in kami ni ate. Yes, building by building doon sa Business Bay. Floor by floor, pinuntahan namin para makahanap ng trabaho si ate for office. Pero yun nga, hindi tayo pinalad sa office jobs. Talagang sa pagiging chef, kasi yun yung aking naging experience for the longest time. Mga 10 years na din ako noon, more than 10 years na ako chef. So yun yung parang mas prioritize nila. Diba nag-ano pa ako, operations manager, pero napakaliit ng sahod. Oo nga. Yes, ng sahod sa Marina pa yun. Which leads us to ano nga ba yung first na sahod natin dito. Yes, correct. So, magsimula tayo sa mababa. Siyempre, sa mga gustong mag-abroad dyan, huwag kayong mag-expect na sobrang taas agad yung sahod nyo. Kasi lahat naman talaga magsisimula sa mababa. Unless, yung applyan nyo ay pang managerial na talaga. Diba? So, I started here with a salary of 1,800 dirhams. Cha-ching! So, convert ko na lang. Yeah. So, tingin ako ng tingin dito sa mic guys kasi pang second shooting na natin to. Yes, correct. Na namatay yung aming mic, walang sounds. So, yung 1,800 mo, malinis na yun, di ba? Yes, malinis na yun with meal allowance kasi free na yung accommodation and transportation. At wala pong tax dito sa Dubai. Nasa sayo kung magbibigay ka for contributions sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Diba? So, ate, magkano naman ba ang sahod mo? Yes, tumataginting na 4,000 dirhams. Saya, equivalent to 60,000 yung 4,000 dirhams. So, yun yung first job namin. And then, naalala ko is that time, tapos lang ng Ramadan. So, nakatanggap ako ng idea, yung parang gift na mabibigay ng mga Muslims kapag natapos nila yung Ramadan. Sa Eid. Yes, 3,000 dirhams plus. Oh, 1,000 na lang sahod na, di ba? Diba? And yung iba, sahod na yan sa isang buwan. Sa iyo. So, the second one is, ano ba yung mga expectations natin pagdating na dito mismo sa Dubai? Okay, in terms of... Siyempre, at first, exciting. Pero, hindi po laging masaya dahil aabot talaga sa point na maho-homesick ka. Walang exempted doon. Sa mga first 6 months, talaga maho-homesick ka. Pero pag na-get na yung routine mo, okay. Yes. Talag ka naman pa rin tumawag at home, di ba? Marami naman pasyalan dito sa Dubai para hindi ka ma-homesick at ma-bored. Aliwin mo lang yung sarili mo. Yes. And syempre, dapat buo yung loob mo bago ka makikipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil marami akong kasabay ate na mga wala na dito. Parang isang buwan pa lang umuwi na, or less than a month pa lang umuwi na. Guys, pag-isipan nyo talaga kung mag-a-upload kayo kasi sayang yung pera na gagastusin nyo. Tapos at the end of the day, pagdating nyo dito ay hindi nyo pala kaya, 'di ba? Expectin nyo na talaga ang worst case scenario para hindi talaga kayo uuwi kahit anong mangyari. Talagang palakasan ng loob. Totoo yan. Kasi naalala ko nung first na abroad ko sa Malaysia noon, 1 week lang ako. First example natin si ate. 1 week lang ako kasi talagang na-culture shock ako na hindi ko in-expect na sa bahay ako, ganun titira, together with my boss, tapos ano pa sila
ambassador yun eh. Ambassador yun ng country, na hindi ko sasabihin. So, na 1 week lang ako, sabi ko, uwi na ako, bigyan mo na ako ng ticket. Tapos, binigyan naman ako ng $200 yung pauwi. Siya na yung nagsagot ng lahat. Pero yun yung example na kasi hindi pa din ako prepared mentally nun na mag-abroad. So, kailangan i-prepare nyo ng mentally ang inyong sarili. Correct. Para tumagal ka dito. And then, the third one na dapat natin pag-usapan for today is ano ba yung mga dinala natin dito when we first came to Dubai. Yes. Ano ba yung dinala mo, ate? Babalik ko sa iyo yung tanong. Naalala mo ba yun? Isang maleta lang na maliit yung dala. Ay, apir tayo dyan. Diba? Parehas tayo. Carry on lang talaga yung dala namin pala. Diba? Ano yung mga laman nun, ate? Ako, damit lang yon. Tapos siguro mga essentials. Hindi ko na matandaan eh, pero parang damit lang yon. Yung parang magto 2 days travel ka. Naalala ko, naiyak-iyak talaga ako dun sa mga kasamahan ko. Sabi ko, wala akong damit. Diba? Mag-start ka talaga from scratch dito. Yes. Tapos tuwalya yun. Naalala ko, yung tuwalya ko na yan, yung green. Same tayo. Kasi ang dala ko lang din damit. Mga damit lang. Like, literal na carry-on lang talaga po yung dala ko nun. Mula sa Pilipinas pa. Akin lang ha. Mas maganda na magdala kayo sa pagkain. Mga pagkain, mga delata or something. Siyempre, kasi pupunta ka dito para magtrabaho, hindi po mag-travel. So, huwag ka masyadong magdala ng damit dahil pwede ka naman bumili ng damit pag may sahod ka na. Diba? So, mas importanteng dalhin mo yung mga basic isa sa mga basic need, which is ang pagkain talaga. Kasi, syempre, pagdating mo dito, wala ka pang sahod. Diba? Paano ka bibili ng pagkain? Unless, provided ng company mo ang food, edi okay lang kasi makakain ka. But if not, anong kakainin mo? Nga. Tapos, lalo na pag ikaw lang mag-isa, wala ka pang kakilala. Lakas ng loob lang talaga, confidence. Kasi, yes. Lalo na pag niisip mo, meron kang utang na babayaran. Parang yun na lang yung nagpapalakas sa'yo na blessing in disguise din yan na pumunta ka dito na may utang. Kasi parang no turning back talaga. Yes. Isipin mo, uwi ka ng Pilipinas, paano mo yung babayaran? Kasi hindi mo nabayaran nung nasa Pilipinas eh. So, yun na lang yung isip. O, yan. Okay, tapos, don't forget yung mga attested documents. Yes. Pag nag-a-apply ka mula sa Philippines, tapos Filipino yung yung initial interview mo, mostly tinitignan nila yan yung mga NC2 mo, mga certificates mo. Yun, very important yun. Dahil syempre, isi-check nila yung qualifications, kung qualified ka ba talaga, especially pag Pinoy. Syempre, pride ng Pilipino na magpadala ng skilled na empleyado mula sa ating bansa. Kaya kikilatisin talaga nila kayo kung may marunong ba talaga kayo or sinicharot-charot nyo lang. Oo, so doon lang naman sa Pilipinas yung kailangan yung NCT. Magdating mo dito, hindi na yun kailangan. Yes. Ang kailangan dito yung experience at yung attestation ng document. Attestation of documents from BFA natin. So, yung Yes. diploma nyo, yung OR, ipapa-attest doon, tapos ipapa-attest din dito sa Dubai. Yes, that's correct. Para, syempre, kung naisipan nyo na mag-abroad, ipa-attest nyo na para hindi nyo kayo mamamblema in the future. Kasi matagal din sa Philippines, 1 month ang attestation doon sa Red Ribbon. And then, some companies here, they require yung mga attestation nyo dahil yung ilalagay nila sa Emirates ID. For example, your position is medyo managerial na o mataas na. Kailangan mong may proof ka talaga na qualified ka for that position. Yes, that's true. So, ayun, I think we've pretty much talked about important things, no? Yung mga expectations natin versus reality when we first arrive in Dubai. And next time, we're gonna talk about our kapartitions area. Yes. Yung mga life na siguro when you're here in Dubai na tama. Yes. Yeah, life when you're here in Dubai. So, thank you so much for watching and see you on our next episode. Bye!